Isang napakagandang tanghali po mga kabrad, at dito tayo ngayon sa ating mini farm para bisitahin po natin ang anak natin uling native. Kaya lang natin, well, pakainin mo nga yung mga manok natin dyan, tagin mo. Pinawalan na rin namin mga kabrad yung ating mga manok, mga nakakulong. Inopen na natin yung mga pinto, ayan, para maarawan sila dahil siyempre puro tag-ulan, hindi sila naiinitan. Kaya ngayon, ang ginawa natin, pinawalan na natin para makatikim sila ng sinag ng araw. Diyan lang, well, yan. Yan. Kaya natin pinawalan mga kabrad itong ating mga nakakulong na manok dahil iba siyempre nanghihina dahil sobrang hindi sila naaarawan talaga. Kaya ang ginawa ni Joel, pinawalan na nga lang. Ito, sama-sama na sila dyan. Then, yung iba naman natin yung mga sisyo na yung mga nakakulong, yun lang yun. Yung iba andun pa sa iba nga payat. Ito yung iba dito. Sa halo-halo na rin manok, bibi, pabo natin, ayan, para masikatan naman sila ng araw. Hindi ka naman ng kabako. Dito kasi mga kabrad, kaya natin pinawalan na rin para makapanginain sila ng mga dahon-dahon at yun nga, para iba yung nakakalaya talaga yung ating mga alaga. Meron nga dito tayo yung mahina. Ito kumalaban pa rin kahit pilay. Ayan, kahit pilay siya. Ayan, mahina. Yung iba nandun pa mga kablad doon sa kabila, hindi pa lumalabas. Tapos tingnan din natin yung ating nanganak na yung siguro kulay brown. Padaan. Nanganak na mga kabradya ating si brown. Kaya medyo may kasungitan nga lang to si brown. Nanganak siya ng bali 10. Yung dalawa namatay. Overprotective to siya sa kanyang bake. Ayan. Kahapon kasi naobserbahan na namin ni Joel na parang balisa. Kaya ito, sabi ko, well, harangan mo na ako yung doon kasi mga kabrad, doon may mga butas doon at saka dito. Kaya hinarangan doon. Sakto-sakto naman.
Ay, nanganak na nga agabi. Kaya lang talaga na sobrang sungit pag yung mga native ng anak. Talagang sobra protection nila talaga sa kanilang mga anak. Kaya masungit. Ito namang isang to. Buntis na rin to mga kabrod to. Pero ito nga yung huli nating inaantay na mga anak at nanganak na nga siya. Pero siya ng bali 10 yung inanak niya. Yung dalawa naman na yun namatay niya. Sungit nga eh. Yan, padididayin na nito niya ano. Kaya bali walo yung naging anak niya. So yun ang anak na si Brown. Araw lang kasi pang pagitan nila netong ni ating kulay itim. At ito naman masisigla na yung kanyang mga anak. Kaya natin tinalokbo ng ganito kasi nga ulan ng ulan. Yan ang kanyang. Ito naman mga kabrad, 9 piglets ang naging anak nating itong native na to. Kaya mga kabrad, marami tayong bake ngayon ng mga native. Kaya masisigla yung ating mga alagang manok pagka nakakawala. Ito lang mga kabrad. Ito naman ating mga month-old masisigla naman. At magaganda ang katawan nila. Ito. Marami tayong native mga abad yan. Mukha dito sa ating mga ito ay medyo may edad na mga pang dileche. Malaki na rin. Sila naman ibang lahi, matataas talaga. Yung pagka-cross nila iba yung ano mataas. Kaya lang medyo may nipis. Ito na masisigla naman yung ating mga bake naman dito. Ito na yung bagong awat natin na kapag nung nakaraang linggo. Ayan na sila ngayon. Yun naman yung ina nila. Kaya lang hindi pa naglalandi. Kaya hindi muna natin pa pinatulog. Ayun yung barako. Na, musta kayo? Musta? Wala pa, hindi nyo pa oras ng pagkain. Ayan, sungit. Ito yung mga breeder natin mga kapatid, yung babae. Ito yung ito babae ito. Ito yung isa sa breeder natin yan. Tsaka yun ito magandang breeder to mga kabad to. Ito yung
Kaya dito mga kabrad, halo-halo na yung ano natin din dito, sama-sama na sila yung pabo. Yung pabo natin mga kabrad, ayan o, nakasama na dyan yung bali 5 nga natira eh. 1, 2, ito ba? 3, 1, 2, 3, 4. Ayan, 4. Well, yung isang pabo pa, well. Bali 5 pa rin sila, di ba? Ayan. Kasi 6 namatay isa. Kaya ang ginawa ni Joel, pinawala na lang. Kasi breeder natin lang yan, magandang inahin yan. Maganda siya. Ngayon kasi dito, mainit ang panahon, kaya natin pinawalan. Ngayon, ang gagawin natin naman dito sa pinto, naka-open lang siyang ganyan. Anytime na gusto nilang pumasok, pwede. Kasi pag dito sa ano, wala silang kabilad-bilad. Check lang natin yung walang mga itlog dito. Kaya medyo sa akin na makakatipid tayo dun sa patuka sa kanila dahil oras-oras ng mga manok, ang mga alaga natin gusto nila magsikain. Yung kamukha nito, ito yung mga bibi natin. Iba naman nating manok na malagi na rito sa kulungan ng manok, ng baboy, dahil dito na sila nanginginain kasabay sila nung ating mga alaga. Ayan. Kaya pag kumain yung ating mga alagang baboy, kakain din sila. Kaya hindi na sila nagsisialis dito. Ito naman yung natira sa ating biik na 5, 2 lang. Ito. Meron naman tayo dito mga kabrad na humahalimhim na rin. Kasi ayan, ang dami na rin siyang itlog. Ayan. Maraming itlog to mga kabrad. Tsaka ito yung inahin na to, yan yung maalaga sa kanyang anak. Yan yung iba nating manok, yan dito na sila. Iba natin naman ng mga bibi andun, ayun sa ilalim na doon sa naliligo sila. Tapos ito yung iba, teka bigyan lang natin mga kabrad ng pagkain. Ito yung mga bibi natin, yan. Pi! Ayan. Naglalabasan yan, tsaka yung ibang manok, ayan, no? Kinain naman kasi mga kabrad yung ganitong nakakalaya sila. Makakapanginain sila sa paligid. Ayan, kamukha niya mga damo-damo. Tapos yung nasa baba ng Madre de Agua na yan, nakakain nila yan. Ayan o. Ito mga nandito, dito lang to namamalagi. At yun nga, sumasabay sila sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Ayan. Yung dalawa nating inahin. Yan yung bago pa lang yun na gagawin nating basa na inahin din na ano ito, na breeder. Pero yan, ito, 2 beses ng ganun. Maganda rin yung mag-akayan mga kabrad. At yun, malapit na namang mangitlog. Ito naman ito mga kabrad, yung ating update tayo doon sa ating cross na gagawin natin na
inahin ito. Yan yung native natin. Bali ito yung naging resulta ng AI natin nung nakaraan. Pero yung inahin nila, yung pinakananay nila, nung nakaraan, yung, ano na yun, na-dispatcha na natin yun. Wala na yun. Ito naman, dito tayo magsisimula mga kabrad ng gagawin natin na native at saka yung nakakross dun sa yung tayo na mismo yung nag-AI. Ito, dalawa kasing babae ito mga kabrad. Hindi naman tayo talaga hihinto sa pag parang experiment na kung paano natin talaga mapapalaki at mapapabilis ang paglaki ng ating alagang mga native. Kasi pag purong native tayo mga kabrad, talagang talo tayo sa panahon. Sobrang tagal lumaki. Pero yung mga nandun kasi sa yung anak na yon, ang pinaka barako na nun, mistiso na. Hindi na siya talagang purong native. Mistiso na siya. Bali, ang mga purong native na lang natin doon, yung mga inahin. Pero ito, pag pwede na silang pakasta, AI na gagawin natin dito mga kabrad yan. AI na. Kaya dito natin muna isinama dito sa ating mga alagang inahin na puti dito. Para mas ma-maintain nila yung pagkain, yung saktong pagkain nila. Feeds muna tayo sa kanila. Yung kasi mga nando sa ibang kulungan, yun yung may halo tayong sapal ng taho. Pero dito pinupuro ko muna to na starter. Tapos pagka medyo talagang malaki na siya, breeder, tsaka na natin ngayon uunti-untiin na pakainin talaga ng yung may gulay, may sapal ng taho, at saka yung sinamahan ng molasses, yung mga fermented, ayun, dun, saka na lang natin sila sasanayin. Pero sa ngayon, para hindi sila maudlot yung paglaki nila, pakakainin muna natin sila ng masustansyang pagkain. Yung commercial feeds muna tayo dito. So ayan mga kabrad, update lang tayo dun sa ating mga alaga. At yun nga, pinasalang ko nga ng saglit yung ating bagong panganak na si Brown. May anak siya na 10 na namatay, yung dalawa, kaya 8 na tira. Tapos dito mga kabrad, meron din tayo ditong mga manok gumagala, at sila puro dito lang talaga. Ayan, meron din doon sa ilalim. Ayan, dun. Para lumakas-lakas ang resistensya ng ating kaya natin pinawalan eh. Yan. So ayan mga brad, muli magandang araw sa atin lahat at marami po salamat. God bless po.